Okay, bago natin simulan itong, ating unang reaction video mga tol, tatanungin muna kita 'no, sa mainit na usapin ngayon tungkol sa People's Initiative 'no. Ikaw bilang isang Pilipino, ikaw ba ay pumapapor dito mga tol, dito sa People's Initiative na 'to, yung pagbabago ng ating saligang batas o ikaw ay isa sa napakaraming kumokontra din mga tol 'no? Kasi, maraming sabi-sabi 'di ba, itong People's Initiative ay, para sa interes lamang daw ng iisang tao. Ito hindi galing sa akin ito ay galing sa iba na meron daw kasing gustong maging prime minister o sumunod na maging pangulo na hindi niya makuha-kuha yung pangarap na yon. Kaya ito ipinupush niya itong People's Initiative kung tawagin mga kapatid, no? So yan ang tanong natin ngayon, no? Bago natin to simulang reaction video na to. Ikaw ba ay pabor sa People's Initiative o gusto mo rin tong ipahinto? Comment ka sa baba. Alright? So itong papanoorin natin, People's Initiative, pinatitigil daw ni PBBM mga kapatid, no. Yan, si PBBM na mismo nagpapatigil, no. Sabing gano'n ni Senate President Juan Manuel Zubiri, no. Ang People's Initiative daw ay pinapatigil na ni PBBM. So ayan ang ating panonoorin at bibigyan ng reaction video dito sa balita mula sa News 5 everywhere mga tol. Manonood lang tayo ng balita syempre at tayo ay magbibigay lamang ng reaksyon tungkol sa balitang 'to. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to mga tol. Pinapatigil na raw ni Pangulong Bongbong Marcos ang People's Initiative. Ay kay Senate President Mig Zubiri, tututukan daw ng Pangulo ang issue pag-uwi niya mula sa Vietnam. Nagpulong kasi sila no. So eto sabing gano'n ay pinapatigil na itong People's Initiative no na nagkaroon ng issue tungkol diyan dahil yung mga pirma nga daw na kinalap diyan ay hindi alam ng mga pumirma kung para saan yun. Yung iba ay binabayaran pa daw 'di ba para pumirma lang. So hindi talaga siya as in People's Initiative mga tol. No? So tuloy natin. Sa gitna yan ng banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sina First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez ang utak sa pangalap ng pirma. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Sa pagsusuot ng maroon armbands at ribbon, idinaan ng mga senador at ng mga empleyado ang pagtutol sa People's Initiative para pag-isahin ang boto ng Senado at Kamara sa mga gustong pagbabago sa saligang batas. Sa pagbubukas ng sesyon kaninang hapon, kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na mismong si Pangulong Bongbong Marcos na raw ang nagsabi sa meeting nila sa palasyo kaninang umaga na ipatitigil na ang People's Initiative. Lumipad ang Pangulo kanina para bumisita sa Vietnam. Pero pagbalik, kakausapin daw mismo niya ang mga mambabatas at ibang grupo na nagsusulong sa People's Initiative. In his words, Madam President, my dear colleagues, it is getting out of hand. The President expressed the need to protect the bicameral nature of Congress, which upholds the system of checks and balances within the legislative branch and strengthens the check and balance between the different branches of government. Mulat sa poll, tutol na ang mga senador sa pakay ng People's Initiative sa takot na maitsapwera ang kanilang boses kung magkasamang magbobotohan ang Senado at Kamara sa Chacha. Napakarami kasing no? Napakarami ng congressman, nasa 100 plus yan Compare mo sa 24 lang na no, Senado mga tol. Kaya kailangan talaga magkahiwalay silang boboto Pero yun na nga no, nasabi na nga ni PBBM na ipapatigil yung People's Initiative mga tol. At tulad nga ng tanong ko kanina, ikaw ba ay pabor doon sa People's Initiative na yan na pagbabago ng ating batas o pagbabago ng gagawing parliamentary mga tol, no? Magkakaroon ng prime minister, mga ganyan-ganyan mga bagay-bagay na ganyan. At tatagal pa ang posisyon no ng presidente. Tama ba kung di ako nagkakamali? Na yun ay isinusulong ng mga ng mga nasa Kongreso, no? Giit ni Zubiri, wala itong mabuting dulot maliban sa pagkakawatak-watak ng Kongreso at publiko. We maintain that the ongoing People's Initiative is flawed and unconstitutional and offers no solution to the problems most urgently affecting our people. Noong nakaraang linggo, sumulat mismo si House Speaker Martin Romualdez kay Zubiri para tiyaking susuportahan nila ang charter change sa economic provisions na isusulong ng Senado. Sa kabila nito, daan-daang distrito na ang nagpasa ng signature form sa COMELEC. Kaya sa privilege speech niya kanina, pinuri din ni Zubiri ang 43 distrito na hindi nagsumiti ng pirma.
Samantala, tuloy daw bukas ang pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y suhulan kapalit ng lagda para sa People's Initiative. Yan yung sinasabi natin kanina. Nagkaroon pa ng issue tungkol dyan. Dahil marami nagsasabi nga, yung ibang mga pinapapirma, akala nila ayuda, di ba? May mga bayad pang natanggap tapos papipirmahin. Yung pala, People's Initiative na yun. So, hindi nga talaga matatawag na People's Initiative kung totoo man yun, no? Kaya iimbestigahan nila. Ito'y talagang pagpupush, no? Talagang makikita mong ito ay kagustuhan lang ng iilan na manatili sa kapangyarihan o may maabot na isang posisyon na pinapangarap nilang matagal na. Pero kung itutuloy pa ba ang pagdinig kaugnay sa resolusyon para amyendahan ang ilang economic provisions sa ating konstitusyon, bagay na wala pa raw malinaw na desisyon, kaya pag-uusapan pa yan ng mga senador. Batid naman daw ni Zubiri na hindi pa ayos ang gusot sa relasyon ng Kamara at Senado. Pero sa ngayon, tuloy lang daw ang trabaho nila. Kahapon, una nang tinuligsa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagugulong na People's Initiative. Sa prayer rally kahapon, pinasaringan ni Digong si First Lady Liza Araneta Marcos at pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sila raw kasi ang mga mastermind sa People's Initiative. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga-related, gusto siyang mag-prime minister. Babala ng So yung sinasabi rito, mabuti sana kung bright kayo, kaya kung mabuti sana kung magaling kayo, matalino kayo. Kaso kung drug addict ka, tas may asawa kang gusto ng power, tapos meron kang isa pang ang tinutukoy niya doon si speaker na gusto maging prime minister. Ayan na, napapamura na naman si Digong, mga tol. Gusto siyang mag-prime minister. babala ng dating Pangulo, dapat tuldukan na ang People's Initiative. Kung ayaw raw ng Pangulo na matulad sa kanyang ama na pinatalsik noong 1986 EDSA People Power Revolution. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Yan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati pulis, makinig kayo. Kasunod, Yun na nga, 'di ba? Andyan ang military, andyan ang police, 'di ba? Indirectly mga tol parang hirap na lang magsalita kasi tungkol sa mga bagay na ganyan ng pahayag na yan, nagpaalala naman si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner sa militar na manatiling tapat sa kanilang mandato na protektahan ang soberanya laban sa anumang banta sa loob at labas ng bansa. O kasi kung ang military mga tol, pagtutuunan nila ng pansin yung mga ganyan, tapos meron tayong problema ang kinakaharap halimbawa sa terorismo, saka sa pananakop pa ng ibang mga dayuhang bansa, 'di ba? So saan sila po focus, 'di ba? Babagsak ang bansa natin pag ganyan. Siyempre kapag bumagsak ang presidente, ang automatic papalit diyan ni VP, 'di ba? VP. Alam naman natin mga tol kung sino VP natin, 'di ba? Bahala na kayo kung ano masasabi nyo, di ba? So, ang papalit ulit diyan, syempre Duterte yan mga tol. Ang mangyayari, hindi ko sinasabing ganito ang mangyayari, pero baka kasi maulit mga tol. Na ang problema natin sa China is mawala na dahil magiging best friend na ulit natin sila. Well, yun lang naman ang aking palapalagay. At mawawala ng boses ulit ang ating mga PCG, mawawalan ng ang ating mga military pagdating dito, Navy pagdating dito sa usapan sa West Philippine Sea. So, tapos ibabagsak nila si PBBM. Kung gano'n ang mangyayari kung pagbabanta kasi ni pagbabanta kasi ni Digong yun mga tol kung hindi daw titigil. Well, eto naman ay napag-usapan na ipinapatigil na ni PBBM yung People's Initiative na yan dahil hindi niya rin siguro gusto yan. Ang may kagustuhan lang niyan is yung mga iilang nasa posisyon na naghahangad pa ng mas mataas na posisyon mga tol, no? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.